Meron tayo ditong charger, umusok, iglo, adapter. 100 to 240 volts, 50 to 60 hertz, 100 milliampere input. Sa output, 5 volts, 500 milliampere. Maganda yung kanyang case. Meron pang LED indicator. USB, makinis, European plug, at ano gagawin natin dito? Umusok siya. Aba, buksan natin. Di ba? Oh. Ayun, may screw. Phillips. Buksan natin. Hindi kasya. Yun. Magandang case niya. Okay? Bakit siya umusok? Oh. Ayun ang laman niya. Bakit? Hila? Ano ito may hila? Maganit. Sa liwado sa ano sa case, kaya siya nagganit. Kaya may hirap hilahin. Uy! Teka. Sa liwado sa kanyang case. Oh. Di tuloy ano. Iyon. Oh. Plastic. Okay. Alin dyan ang nasunog? Wala tayong makitang sunog. Paano nangyari yun? At nasunog siya. Ganda oh. Puro ano lang. THT. True Hole Technology. Sa input, ordinary resistor, metal film. Ano ito? Ano niya? Pinaka fusible type? Fusible type yan. Hindi siya fusible type. Current limiting resistor. Diode. 1N4007. Full bridge rectifier. At ayun. Ito ang kanyang sumabog. Capacitor. Ayun oh. Umusok So yung capacitor niya sumabog. 400 volts sa 2.2 microfarad. At meron pa siyang diode. Additional. Diode. Capacitor, resistor. Mukhang snubber network ito And then, meron pang transistor. Di natin alam kung anong kanyang number. Ayun. Di makita. May transistor. Sumabog yung capacitor Umusok. Capacitor. Ito yung filter capacitor Transformer. Uy, may ano pa 817 optocoupler, may voltage regulator niya Zener diode meron din dito. Maganda, simple lang
Ang output niya, kasi may ilaw pa yan eh. May ilaw pa rin ito. Output LED, rectifier diode. 58, 1N58. Output capacitor 470, 10 volts. USB. May mylar pa oh. Ano ito? 2A472J. Transistor. Switching. S8050. Mga ano ah. Ordinaryo lang ang piyesa niya. Oh. Natuklap. Mukhang ito lang sira niya. Yung filter capacitor sumabog. Eh bakit may ganoon? Oh, may goma pa oh. May goma yung capacitor niya. Reverse engineering dito ng ating actual circuit. So dito pinalitan ko yung capacitor, sumabog. Ang value niya dapat ay 2.2 microfarad, 400 volts. Wala akong pamalit na 2.2 microfarad. Meron ako 3 microfarad. 3 microfarad ang pinalit ko, which is closer o malapit sa value ng 2.2 microfarad. At siya okay. So ito yung actual at ito yung kanyang reverse engineering. Na-trace ko yung kanyang connection, continuity test, tsaka na-identify ko yung mga parts tsaka mga pin out. At meron niyang equivalent circuit. Ito yung ginawa kong equivalent circuit diagram ng ating reverse engineering ng ating adapter.
Ito naman yung malinis na version ng schematic diagram. Itong gamitin natin. So dito, meron dito AC1, AC2. Dito nakalagay yung, dito natin sinasaksak yung 220. Yung 220 volts. Ngayon sa kabilang linya, may R1, fusible type resistor. Yan ko mga 10 ohms ito, mga 10 ohms. Sa probinsya, ito yung neutral. Sa neutral nilalagay. At ito yung live. 220, 0 volts. Sa amin, dito sa probinsya, sa Quezon Province. Pero kung nasa Maynila ako, minsan nasa Maynila ako, ito 110, kabila 110. Magkaiba man yan, ganun pa rin ang suma total niyan. Kasi ito AC. AC yung ating input sine wave. Alternating current AC. Merong positive, negative voltage o reverse voltage. Direction of voltage. Forward and then reverse. So kung yan ay alternating current, since ang gagawin natin ay 5 volts supply DC, yung AC from 220 volts i-convert niya sa high voltage DC. Kung yan ay 220 yan, mumultiply mo ng square root of 2, mga 311, which is volts, voltage peak. Yung voltage peak na tinatawag, yung gano'n, no? Kung yan yung wave, yung pinaka-peak, yan yung 310 voltage peak. Kasi dito, yung 220 voltage RMS, voltage root mean square. Ang location niya sa waveform, sa round, malapit sa peak. Dito BRMS yan. Dito ang voltage peak. Nasa tuktok peak. 311 voltage peak. Dito yon. Bakit yan? Kasi kung yan ay sine wave, takbo yung kuryente sa diode 1, 1N4007 power diode. And then to the filter capacitor. Ito yung sumabog. And then takbo dito. Since dito pa lang, nag-reverse bias na siya. Kasi ang diode, na tumatakbo lang kuryente niyan from anode to cathode. So dito, reverse bias na. So pag takbo niya dito, reverse bias, dito na siya. Then to the other end. Ganun din, pabalik. Pagdating dito, reverse bias, dito forward bias, reverse, takbo din yung pagganyan. And then, since reverse bias na yan, dito nang takbo, sa dito. And then D1, reverse bias na yan dahil dito dumaan kanina, to the other end. So, during the positive up cycle, meron siya na puproduce na wave, parabolic type, dito, parabolic type. And then during the reversal of the wave, do sa reverse voltage, sa ilalim, negative voltage, dito naman yung daan niya, di ba? Mapuproduce pa rin niya another parabolic pulsating direct current. DC na siya. DC, ibig sabihin yung direction of current niya, hindi na pabalik-balik. Iisa ng direction to the right. Always right. Papunta na rito. Papunta na dyan. DC na siya. Pulsating nga lang. Gagawin na capacitor, ipipilter out niya yung spacing. Hindi maganda yung dugtong. Diba ang DC, straight line. Diba? Straight line na ganyan. So, ipipilter niya dito. Halos ganyan na. Halos ano na yan, flat line. Oh. Ito yung sumabog, di ba? 3
3 microfarad, pinalit ko 400 volts. Kaya 400 volts yan kasi nga 311 voltage peak ang nandyan, high voltage DC. So kung DC na siya, ang direction ng kuryente niya isang direction na lang, unidirectional. Siya na nga yung magsusupply ng kuryente dito sa ating transformer, sa ating resistor, capacitor, transistor, at meron pa ritong diode. Okay? May diode din doon. Yung ating transformer, dalawa yung sa input niya, sa primary side. Ibig sabihin ng primary side, ito yun, no? Yan, no? Meron siyang division. Ito yung tinatawag na primary. Yan yung nakakakuryente. Dito naman DC, 5 volts na rito. Direct current na dito sa buong ito, alternating current pa rin yan. O sabihin natin part ng primary. Meron siya ditong coil. Ba transformer yan? Ito yan. Primary coil, merong auxiliary. Saan gamit yung primary coil? Gamit yan doon sa power transistor na 13003 para sa switching ng transistor. Ito ganun din, power din yan. Gamit yan sa power ng ating another transistor. Auxiliary. And then, anong mangyayari pagdating ng kuryente dito? Di ba galing dito sa ating capacitor? Tatakbo yung kuryente dito sa R5. Di ba dalawa yan? Isang papunta doon, isang papunta dito. Medyo maliit yung kuryente dyan kasi malaki yung value ng resistor, 3.6 mega ohms. Yan, takbo ng kuryente niya dito sa base ng transistor, power transistor ito, 13003 NPN type. Meron dito current, small current, which is magpa-partial turn on siya, hindi masyadong turn on, partial pa lang, konti pa lang. And then kung magto-turn on siya, syempre may kuryenteng papasok din dito sa transformer. To the other end ng transformer, mag-on siya, di ba? Diretso doon, then to the ground. Using this emitter resistor, 10 ohms. Di ba? Para ma-fully turn on yan, kasi maliit lang masyado yung pitik ng transformer. Dito na ngayon papasok yung auxiliary coil, transport sa transformer. Since nadaanan ng kuryente, mag-i-induce siya ng voltage dito, magpuproduce ng current, tatakbong kuryente hindi dito sa diode, reverse, tatakbong kuryente dito sa resistor, capacitor. Dito ay Mylar type capacitor, resistor na 470 ohms. And then dun siya papasok sa base, siya ngayon magpo-full turn on dito, fully turn on. Kasi dito partial pa lang, pagdating dito full turn on, mag-on yung transistor. So on siya, on. Pag on niya, ano mangyayari dito? Ang polarity ng ating coil, nandito yung positive, di ba? Positive yan, negative. Since this is coil, may tendency yan na mag-collapse yung magnetic field, di ba? Back EMF. Pag nag-collapse siya, magpuproduce siya ng voltage pabalik, voltage spike. Sasaluhin niya ng snubber network. So lahat ng pitik hindi na makakabalik dito. Dito na siya, paikot-ikot dito sa capacitor na 222 ceramics capacitor yan. Yun, no?
Yun. Yung isa naman, capacitor na yun, yung ating speeder capacitor. O para medyo bumagal yung kanyang takbo, may coupling capacitor dito, yun yung kulay green. Mylar. Sasaluhin niya. Protected na yung circuit against voltage surge, voltage spikes. Hindi siya makakabalik dito. Meron siyang current steering diode dito. Sa lip dito punta niya. Di ba kanina pumunta dito sa collector? Pwede ding pumunta ron. Pupunta rito yung current. O kaya pagbalik ng back EMF na produce na voltage, pabalik dito din ang takbo hanggang sa maubos yung kanyang current. And then on siya. Ito ba mag-o-on? Kasi ang kailangan natin itong high voltage DC. I-convert natin sa pagdating dito, ano yun alternating current. At pagdating dito, after ng rectifier, magiging direct current na. So pumitik siya, nag-on ito. Ito ba mag-o-on? Kasi tumakbo na yung kuryente dito. O ipo-forward bias yung isang transistor. Diba? Kasi nga galing dito, nag-on na ito, fully turn on because of this RC network sa base. Nag-on na din siya. Pag on niya, itatakbo na yung kuryente dito. Sa halip ng kuryente tumakbo dito sa base, mababypass niya yan. Kasi nga, itong transistor na ito, meron ng base current dito, dito na ngayon ang takbo ng kuryente to the ground. Ground yan, di ba? Negative, ground. To the ground. Babypass niya ito. Ito ay mag-o-off. Siya ngayon ang on. To fully turn on yan, ito rin ang sasalo dyan. Susuplayan niya dito. Dalawa sinusupply niya, base dito at dito. Kaso nga, nagkaroon na dito ng current. Mag-o-on na itong Q1 which is S8050. Maliit lang na transistor yun, Yung mga laki, power transistor 13003 yun, 13003. Mag-on na siya, mababypass niya ito. Diba? On siya, on. Fully turn on because of this line. Okay. Ay, ano naman ang gamit nito? Bakit mayroon ditong fast switching diode 1N4148? Kasi nga itong transistor prone yan sa parasitic. Sometimes nagpo-produce siya ng pabalik na kuryente rito, yung tinatawag parasitic elements. Nagpo-form siya ng capacitance at saka resistance o kaya inductance. Kaya meron siyang clamp diode dito. Para kung sakali mang may bumalik na kuryente paakyat doon, hindi doon aakyat dito sa diode, pabalik na lang doon, paikot-ikot doon. Same time din dito, paikot-ikot lang siya doon. Hindi siya makakabalik dito. Ito ay protection niya against parasitic, kasi nga nakakonekta siya sa high voltage DC. 311 voltage peak. Diba? Negative. May tendency na ang kuryente umakyat pataas. So, di ba, yan ay nag-forward bias because of the current, base current dito. May base current na dito, galing dito sa isang transistor. So, kung ito'y on, ito off na. Na-bypass niya na ito, yung base. Kasi mas hanapin ng kuryente yung ground. Dito siya, kaysa dito. Mahaba pa yung tatakbo yung kuryente dito. Kaya babypass niya yan. Ito naman ngayon ang on. Ito off. On, off, on, off, on, off, on, off. Ano ibig sabihin nun? Magpuproduce siya ng PWM. Ganyan, pulse train of signal. On, off, on, off, on, off. High frequency. Diba? Kailangan high frequency AC.
alternating current high frequency dito sa coil. Kaya maliit ngayon ang coil. Kasi yung ordinaryong transformer, di ba 60 Hz yung primary nun? 60 Hz. 60 Hz yung sa ordinaryong linear type na power supply. Dito, high frequency should be maybe 50 kilohertz. Ganyan, o 60 kilohertz. It depends. In order of kilohertz. Kaya maliit na ngayon yung transformer. O mangyayari ngayon dito. Sa secondary, mag-i-induce na naman siya ng voltage through induction. Pag nag-induce ng voltage, magpuproduce ng current. Usually yung ito Schutzki. Bakit Schutzki yung gamit dito? Kasi mababa yung dropout voltage niya. 4.2 volts. Forward voltage niya 0.2 volts. Kung ibang klase ng diode, mga 0.7, yun yung mga regular na silicon diode. Ito 0.2 volts. Kaya yan ang ginagamit, mga Schutzki. Dapat dito yung nakakonek, oh. Diyan. Diba? Positive anode, cathode. Dito niya kinonek, which is okay naman. Kasi kung kuryente rito, so ito yung positive at negative, mag-i-induce siya ng current naman dito, pabalik naman dito, dito naman yung positive, negative. Ganun din naman. Parehas din ang function. Yun pa rin ang direksyon niya. Kung nandito man yung Schutzki diode, parehas din kung dito mo ilalagay. Iikot lang siyang ganyan, di ba? O okay lang kung dito nakalagay. Yan yung design. Meron siyang output capacitor for 70 microfarad 10 volts. Output filter, line na filter, output filter, line filter, stabilizer ng ating output DC. Ngayon, meron dito, ito yung output LED para alam natin, yun, no? Para alam natin na meron tayong output, meron siyang output LED. USB, ito. Medyo baliktad yung kanyang pin out. Ang configuration talaga niyan, pag ganito nakaharap, dito yung positive sa baba, negative sa taas. Ito schematic diagram. Dito, pag ganitong harap niya, yung puti sa taas, yung spacer, then sa ilalim butas ng USB. Dito yung positive niya sa baba, negative niya sa taas. Baliktad lang, schematic lang ito para mas madali nating ma-explain yung circuit. 5 volts na siya. Bakit naging 5 volts yan? Kasi nga, kinonvert niya yung high frequency, i-step down niya. Small pulsating DC, AC. I-rectify ng ating diode. Tatanggalin niya yung mga negative voltage, magiging straight line na yan. Dito yan. I-rectify niya. Bakit siya naging 5 volts ang output? Dito yan. Ang gumagana dyan ito. Itong optocoupler. Yung optocoupler, mayroon yung LED sa loob na mayroong photodiode na nasa loob. Pag nailawan niya yung photodiode, which is phototransistor, pag nag-emit ng ilaw yan sa loob at may current dito, mag-turn on yung transistor. Nakakonekta sa positive yung isang resistor, positive. And then merong Zener diode. Kung ang hanap natin ay 5 volts, kung itong Zener diode natin ay 4.1 volts, halimbawa lang 4.1 volts o 4.2, in reality may 4.2 4.2 volts ito. Since nakaparallel siya, di ba, sa output, gusto natin 5 volts. Kung 4.2 volts yan, yung matitira 0.3 volts dito sa resistor kasi nga naka-positive 0.3 and then 4.7 volts which is equivalent to 5 volts.
ito-turn on niya yan. To-turn on niya yung ating LED sa loob ng optocoupler 817. Tatamaan yung base ng phototransistor, mag-o-on yung transistor. Saan galing yung kanyang on? Dito sa kabilang coil. O-on si dun. Siya ngayon ang magsusupply ng current sa base ng ating maliit na transistor, S8050. I-on niya yan. So, ang nagre-regulate ng 5 volts ng ating frequency, high frequency na 5 volts na dictate feedback ay itong optocoupler. Kasi kung tataas ang voltahe niyan, pipilitin niya maging constant voltage yan dahil nga dito, this is a voltage divider na ito, 0.3 tsaka 4.7 volts. I-on niya yan, then takbo yung kuryente sa coil, and then to the collector to emitter ground. I-on niya itong isang transistor, yung kanyang on off, mara-regulate niya, makokontrol niya, magiging 5 volts yan dahil sa ating feedback.